Hi guys! Andito na naman ulit tayo para magbigay ng bagong kwento sa Huwag Kang Mangamba. Last episode po na napag-usapan po natin na gusto mapatunayan nila ni Mira at Joy na hindi yung kalansay ang kanilang nanay. This episode guys, pag-usapan naman natin na ang plano nila ni Agatha at Deborah na siraan si Miss Eva dahil sa tinutulungan nito si Mira at Joy. Lalo na itong si Simon dahil nabalitaan ni Deborah na nakalaya na sina Aldo at Bruno dahil kay Simon. Pinuntahan ni Deborah si Simon at sinabi ditong iaabot niya sana ang buwan ng sustento na napag-usapan nila noon. Ngunit nalaman daw ni Deborah na pinakawala ni Simon ang dalawang nagnakaw sa kanya doon sa Healing Dome. Ngunit nagpaliwanag naman itong si Simon. Sinabi ni Simon na sino ba yon? Yun ba yung dalawang pinakawalan ko? Oo, may iba pa ba? Ang sabi ni Deborah. Ay sorry, kasi yung dalawang yon ang pinag-claim ko ng sekreto mo. Kaya pinakawalan ko. Kesa naman ipagkalat nila ang nalalaman nila. Kaya kinuha naman ito ni Simon ang sobrang hawak ni Deborah na naglalamang pera. At nagpaalam na itong si Simon dahil nandiyan na daw ang apo niya na si Miguel. At pinakita pa dito kay Deborah na okay sila ng apo niya. Si Agatha naman ay nakipagkita sa dating production assistant ni Miss Eva. At nag-abot ito ng pera. Kapalit nito ang pagkuha niya ng personal impormasyon ni Miss Eva. Nalaman nga ni Agatha na isa si Miss Eva sa candidate para maging isang head news department. Kaya nalaman ni Agatha na trabaho pala ang mahalaga kay Miss Eva. Pinuntahan ni Simon si Miguel sa office nito at narinig niya na nagpapaschedule ng meeting ito at kumukuha ng magaling na wedding planner. Masaya naman itong si Simon sa narinig niya at sa wakas daw natauhan din ang kanyang apo. Ngunit sinagot naman siya ni Miguel, "What are you talking about?" Akala daw ni Simon hindi matutuloy ang kasal nila ni Eva dahil ang sabi nito ni Miguel ay bakla siya. Pero ngayon, abalang-abala daw ito at finally, na-realize daw ni Miguel na totoong lalaki siya. At sinagot naman ito ni Miguel, "Hey, yang kabaliwan mo ang dapat matapos. I'm gay at hindi na bababago yon." "Oh, paano? Pero magpapakasal ka?" "Yes, dahil siya maging nanay ng anak ko. Mabuti rin para may pinanghahawakan ka para hindi mawala ang anak mo. At siya ang magmamana ng mga pinaghirapan mo. At siya din ang legacy ng pamilya natin." "That's good," ang sabi ni Simon. Sumagot naman itong si Miguel, hindi ito tungkol sa legacy dahil gusto niya nang magbuo ng sarili niyang pamilya. "Well, that's good. I support you," ang sabi ni Simon. Mabuti yun si Eva at hindi si Deborah. "Oh, paano naman napasok si Deborah sa usapan?" ang sabi ni Miguel. "Miguel, well, pagdating sa future, tatakbo ka for national position. Hindi mo na kailangan si Deborah." "Miguel, hindi mo kilala si Deborah. The day will come, ipapahama ka niya. Kaya hanggat maaga pa, let go of her." Ngunit sinagot naman ito si Miguel. Huli na lo, huli na ang lahat. Nalaman na ni Deborah na I'm gay. Hindi na natin sila basta-basta makakanti. Natigilan itong si Simon at napaisip. Agad namang pinuntahan ni Simon si Deborah. At naabutan niya itong nagdadasal sa mga tao. Sinasabi ni Deborah sa mga tao na nagbunga din ang inyong pagtitiis. Pag natapos na ang aking Healing Dome, sama-sama tayong pagpapalain at yun ang daan sa kasaganahan. At sumigaw naman itong si Simon. Opo, ang ibig sabihin nun, mangulikta pa kayo ng donasyon para kayo'y magkaroon ng koleksyon." At tumagalpak na ito ng tawa. "Biro lang," ang sabi ni Simon. Sinabi ni Deborah, "Anong problema mo?" Sinagot naman ni Simon, "Ikaw ang problema ko, binablockmail mo yung apo ko." "Binablockmail?" ang sagot ni Deborah. "Alam mo kung ano siya at ginagamit mo yon para gawin niya ang lahat ng gusto mo." "Ayun ba? Sinasabi ko lang naman kung anong nalalaman ko. Anong problema?" ang sabi ni Deborah. Sinagot naman siya ngayon ni Simon. "Sinasabi ko sa iyo, hindi mo magugustuhan na maging kalaban ako. Nasubukan ko na at nanalo ako." ang sagot ni Deborah. "Kasi talunan ka.
Baka nakakalimutan mo, ang sabi ni Simon. Hindi lang ang apo ko ang may tinatago. Kapag inabuso mo pa si Miguel, ipapaalam ko sa lahat na isa kang mamamatay tao. Ito na guys, at nagtakutan na itong dalawa. Sinabi pa ni Deborah na sa susunod na lapastanganin daw siya ni Simon ay sisirain niya ang buhay ni Simon. Ganun katapang si Deborah guys. Si Agatha naman ay tumawag doon sa opisina na pinagtatrabahoan ni Eva dahil nga nalaman ni Agatha na ang trabaho ni Eva ang mahalaga sa kanya kaya sisirain niya ito. Na agad namang tinawagan si Eva na ang sabi nito hindi daw nagustuhan ng management. Baka daw maapektuhan ang kanyang candidacy bilang head news production. So guys, abangan niyo po ang susunod na aking mga kwento dito lang sa aking channel. Ayan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para updated ka sa lahat ng aking mga kwento. Hanggang sa muli, paalam!